ito hindi ako magtatanong ng leading question Hindi ko tatanungin kung dinaga ba muli si President Marcos. Kasi ayoko sabihin dinaga siya o dinadaga, no? Hindi naman siguro senyari sa dinadaga. Itong kanyang huling sinabi patungkol dito sa hindi ko naman talaga gusto ma-impeach ito si Sara Duterte. Pero, Senator, what do you think? Baka hindi naman dinaga lang. Baka may mga wrong advice na nakuha. Siyempre, bahagi na rin yun, no? Dinaga. Dahil kung matibay ka, kahit anong advice, mapangatawaran mo na yung position mo. Halimbawa, sabi niya, ayaw niyang makialam dito sa separation of powers ng executive at saka legislative. Malinaw naman magkahiwalayan. Kung hindi nyo alam, magkahiwalayan, legislative at saka executive. No? Separation of powers. No? Laging ginigiit yan ng host Separation of powers. Pero, nung sinabi niya na hindi ko talaga gusto ito impeachment Yung mga kaalyado ko, hindi yung nag-file ng impeachment, yung mga kaalyado ko. Sino ba yung nag-file ng 4th impeachment? Maalala mo ba? No? Parang hindi lang kaalyado So, tapos, yung separation of powers ng legislative tsaka executive, okay naman yon. Pero parang lipas na yun, di ba? Tapos na yung impeachment Tapos na rin yung midterm election. So tapos na yung mga public posturing na ako ay presidente, hindi ko pinapa-impeach yung aking vice president. Tapos na yun Kung sasabihin mo na ayoko talaga ng impeachment, baka mas nakikialam ka nga dun sa trial, yung impeachment trial. Dahil tapos na yung impeachment, tapos na yung role ng Senado at saka Kongreso as legislators, ang role na nila ngayon ay korte. Diba? Korte na sila ngayon Ngayon, kung sasabihin mo na ako ay tutol sa impeachment, yung mga judges na tutol talaga sa impeachment or sang-ayon sa acquittal nung akusado na na-impeach na vice president, lalo mo silang tinutulungan. In a way, nakikialam ka. In a way, nakikialam ka dun sa pagkakahiwalay ng Senado at saka ng executive. Dahil dinedemoralize mo yung mga pro-impeachment o pro-conviction at binibigyan mo ng bala yung mga pro-acquittal o anti-impeachment. So, parang may mali. Parang may konting mali, no? Pwede bang sumalungat, Senator Edu? Madalas naman Hindi naman konting mali Parang gabundok na mali So yun, natin gamitin yung dinaga. Kinabog. O sige na nga. Medyo isang dangkal na mali. Isang dangkal na mali. Pwede nga isang sako O kaya pwedeng isang kilong mali na ang presyo 20 pesos. Sige na nga, huling tawad, isang purgadang mali. Okay. Sige. Gusto ko lang sumingit ng konti kasi medyo ang hirap mag-shut up dito sa sinabi ni President Marcos no. Unang-una, hindi naman niya kailangan sabihin yan at this time. And by saying that, siya mismo nag-doom ng impeachment trial, ng possibility of convicting Sara Duterte. And let's not forget, this was a public official elected for that matter who threatened to have him killed. His wife at saka yung pinsan. Parang talagang ikaw na nagdesisyon. Dahil magagamit na naman to ng mga senator judges na in the first place, siguro nagpapatumpik-tumpik pa. Iba naman, talagang decided na hindi nila i-convict si Sara. Sinabi ng Pangulo Diba? At ang predicate mo, ayaw mong makialam. Yeah. Yung predicate mo. Diba? Tapos, yung pinakamatindi pa rito, nasa gitna ka ng existential battle. Nasa gitna ka ng isang survival battle. Nasa gitna ka ng isang gera. Bakit mo i-demoralize at i-confuse yung iyong mga sundalo, yung iyong mga officers? At bakit mo bibigyan ng bala yung iyong mga kalaban? Yun yung medyo hindi ko maintindihan. Nasa gitna ka ng warfare, ng gera. No? Yung mga offer mo ng reconciliation, wala na yun
Diba? Anong sabi nila na kondisyon sa reconciliation? Pabalikin. Bring home. Na halos imposibleng gawin ng isang presidente. Ibig sabihin, hindi tinanggap yung iyong offer of reconciliation. Diba? In the first place, bakit mo in-offer? Alam mo rin naman na too much assassination threats, too much ICC arrest under the bridge. So wag mo lang ipahiya yung sarili mo. 'Di ba? Wag mo lang bigyan ng pagkakataon yung mga kalaban mo na ikis-kis sa mukha mo yung offer mo na reconciliation. 'Di ba? Bakit mo bibigyan sila ng pagkakataon na ikis-kis sa mukha mo 'yon? Alam mo, Senator, curious ako, no? Sino ba nag-a-advise dito kay President Marcos patungkol dito sa impeachment, no? Kanino kaya siya nakikinig? At sino kayang huling nakakausap niya? Siguro, baka yung mga isa lang naman yung kilala kong pinaka-veteranong advisor doon. Di ba? Wala namang iba na merong political as well as legal wherewithal, no? Para pakinggan ng presidente, no? At lalong-lalo na, no? Nandun siya forever. Forever, as in forever. May forever, eh. Oo. Pero sa akin namang limitadong pagtingin, pwedeng hindi lang namang yung lumang tao na yun yung pinag-uusapan natin. Ibang tao eh. Ano ba dapat? Bago? Obvious na kagad kung sino yung tinutukoy. Tinagalog ko lang naman yung forever. Yung pinakalumang tao. Hindi lang luma. Yung pinakalumang tao. Di ba?